Matagumpay na dinistribute ng Honda ang mga bagong unit nito kagaya na lamang ng Honda Click 125 version 3 na siyang pinaka-huling dinala sa Pinas nitong mga nakaraang buwan. Ito ang smaller brother ng Honda Click 160 na kakalapag lang din sa Pilipinas nitong nakaraang taon lang. At kung mapapansin nga natin, ay sunod-sunod ngang dinala ng Honda Philippines ang mga upgraded version ng mga previous model nito dito sa Pilipinas at buwan nga lang ang pagitan ay agad nitong sinundan ng bagong Airblade 160. Madami ang namangha dahil sa ginawang upgrade ng Honda, magmula 150cc na ginawang 160cc, at kung ang Honda Click 160 ay may smaller brother na 125cc, ganun din ang Airblade 160, dahil meron naman itong little brother na Honda Airblade 125, at ito ang pag-uusapan natin for today's video. Welcome ulit sa ating panibagong video. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa channel ko ay huwag kalimutan na mag-subscribe. Pakihit na rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa ating mga bagong video upload. Isama mo na ring pindutin ang like button bilang suporta sa ating munting channel at huwag din kalimutang i-follow ang ating Facebook page. At sa mga nakasubscribe na, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang Honda Airblade 125 ay inilabas sa bansang Vietnam taong 2020 at 3 taon na itong namamayagpag sa kanilang bansa. Ngayon alamin natin ang advantages ng features at specifications ng scooter na ito. Umpisahan na agad natin sa pinaka-heart ng motor, ang kanyang engine. Ang bagong Honda Airblade ay mayroong 125 cubic centimeter na engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, at ito ay equipped with ESP Plus engine o Enhanced Smart Power Plus, therefore ito ay naka 4 valves. Mas ahead ito compare sa Honda Click 125 na meron lamang 2 valves at ESP. Mapunta naman tayo sa kanyang engine performance. Ang Honda Airblade 125 ay kayang mag-produce ng maximum power na 11.6 horsepower at 8,500 RPM at nakakapagbigay naman ito ng maximum torque na 11.3 Nm at 6,500 RPM. Mas mataas ang bilis nitong taglay at lakas kumpara sa mga ibang scooter dahil may bilis itong 11 horsepower at lakas na 11 Nm kaya pagdating sa top speed ay hindi ka dito mapapahiya dahil may ibibilis pa ito pagdating sa pabilisan. At kung akyatan naman ang labanan ay mas malakas ito ng bahagya at hindi ka nito bibiguin pagdating sa uphill. Meron naman itong bore na 53.5mm at may stroke naman na 55.5mm at meron naman itong compression ratio na 11.5:1. At para sa mga hindi pa nakakaalam ang bore and stroke pag ito ay yung kinumpute ay dito mo malalaman kung ilang cubic centimeter ang engine displacement meron ang isang motor. Isa din sa pinagmamalaki ng scooter na ito ay ang kanyang liquid cooling system, gaya din ng Honda Click 125, pareho itong naka-liquid cooled. Malaking advantage ito ng Honda Airblade kumpara sa ibang mga scooter, gaya ng Suzuki at Yamaha na naka-air-cooled pa lamang pagdating sa kanilang 125cc segment, kaya panalong-panalo ka sa Airblade 125 dahil naka-liquid cooled na ito at kahit saan ka man magpunta malapit man o malayo, ay makakasigurado ka na always in, proper good condition palagi ang engine ng scooter. Kung mahilig ka naman sa long endurance ay maasahan mo ang Honda Airblade 125 dahil kaya nitong tumagal sa haba ng biyahe, maghapon man o magdamag, kaya wala kang magiging problema pagdating sa overheating issue. Pag-usapan naman natin ang mga smart features na mayroon ang Honda Airblade 125. Una, ito ay equipped with ASS, bagay na hindi mo pa din makikita sa Honda Click 125 version 3. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang IECs o idling stop and start system ay malaking bagay lalo na sa ma-traffic na lugar, gaya ng Metro Manila na nakakaranas ng matinding traffic dahil kapag nakahinto ang scooter sa stoplight o naipit sa matinding trapiko sa loob lamang ng 3 segundo, ang engine ng motor ay mag-automatic shut off upang makapagpahinga ang makina. At ang pinaka-main purpose nito ay pigilan ang nasasayang na gasolina habang nakahinto ka sa traffic. Dahil kung wala ang ISS, ang motorsiklo ay patuloy pa din sa pagkonsumo ng gasolina kahit nakahinto na at nakabase pa kung ilang minuto nakatigil ang scooter. Kaya mas madami na din itong maibubuga na emisyon na nakakasira sa ating kapaligiran. Kaya mayroon itong ISS para pababain ang fuel consumption at emission sa mga traffic situation. Pangalawa, ito ay equipped with CBS. Ang combination braking system ay mas reliable gamitin kumpara sa standard brake lamang dahil ang kagandahan ng CBS pag pinihit mo ang front or rear brake, alinman sa mga ito ay magsasabay ng bahagya upang maibigay ang balancing braking power na kinakailangan ng scooter kapag ninais mong huminto, kaya malaking bagay din ang pagkakaroon ng combination brake kesa sa standard brake at pareho lang din ito ng sa Honda Click 125. Pagdating sa braking system setup,
Equipped naman ito ng hydraulic single piston single disc sa harap, at ang ganda din ng kanyang mags wheels na mayroong single spoke stars design at gumagamit naman ito ng mechanical leading trailing o drum brake at pareho lang din ito sa Honda Click 125 na naka-drum brake sa likod. Pangatlo, ito ay equipped with side stand cut-off switch. Ang function naman nito ay hindi aandar ang makina kapag nakababa ang side stand ng motor. Isa din itong safety features na maituturing. Pang-apat, ito ay equipped with USB charging port. Ngunit pareho lang ito ng kanyang big brother na Airblade 160 na nasa ilalim ng upuan located ang USB, bagay na hindi masyado nagustuhan para sa ibang riders gaya ng mga mahilig mag-long rides na kinakailangan naka-charge palagi ang cellphone para sa magdamag na paggamit ng GPS. At sana sa next version ng Airblade ay ilipat na nila ang USB location, gaya ng sa Honda Click 125 na nakalagay ang USB port dito sa harapan kaya ito ay easy access para sa isang riders. Panglima, ito ay equipped with smart keyless system. Yes, hindi na ito gumagamit ng mechanical key at lahat ng version ng Honda Airblade 125 ay keyless na. Wala silang nilabas na standard key version, lahat ay naka-keyless na. Ang kagandahan naman kapag naka-smart key ay syempre effortless na ang pag-on and off sa scooter. Dahil pa remote ka na lang pagbubuksan mo ito, kaya ito ay very secured at mayroon na din itong answer back system at anti-theft alarm na dagdag security assurance, bagay na kapaki-pakinabang sa lahat ng mga Honda users. Mapunta naman tayo sa kanyang suspensions. Sa harap ito ay naka-telescopic fork at meron naman itong dual shock absorber dito sa likod. Ang kagandahan sa naka-dual shock ay ideal ito sa mga heavy loads dahil mas mabigat ang kaya nitong buhatin at ikarga o di kaya ay pag mayroon kang iangkas at mas balance ang force na kaya nitong ibigay na nagpapanatili sa mataas na stability ng motorsiklo at mas maganda ang bouncing performance nito pagdating sa mga heavy workloads. Meron naman itong fully digital dashboard na very detailed at lahat ng information ay makikita mo dito. Ang kagandahan din nito ay meron na itong built-in voltmeter para sa battery health monitoring. Ang sukat naman ng gulong nito sa harapan ay 80/90/14 at sa likuran naman ay 90/90/14 all tubeless. Pagdating naman sa lighting system magmula headlight, daytime running light, tail light, at turn signal lights ay naka-full LED na lahat. Meron naman itong fuel tank capacity na 4.4 liters at ang kagandahan ng kanyang fuel tank ay nasa harapan kaya less hassle na din dahil hindi mo na kailangan buksan ang upuan para magpagasolina. Isa din ito sa kanyang advantage dahil ang kanyang underseat storage ay mas malaki dahil nga nasa harap na ang kanyang fuel tank, kaya ang lawak ng kanyang compartment at kasya na dito ang isang full face na helmet. Meron naman itong fuel consumption na 50 km per liter. Very user-friendly naman ang kanyang ground clearance na merong 141 mm at mayroon naman itong seat height na 775 mm kaya swak ito sa height ng mga Asian na may average height lamang. Therefore kayang-kaya itong i-maniobra ng 5'2" ang height pataas at kung usapang top speed naman, base sa mga Vietnamese users, ito ay umaabot ng 115 km per hour. May bigat naman itong 113 kilograms. Last but not the least ang bagong Honda Airblade 125 ay nagkakahalaga sa Vietnam ng 41,324,727 Vietnamese dong at kung i-convert naman sa Philippine peso ito ay nagkakahalaga ng 97,000 pesos mahigit. Sa ngayon ay wala pa tayong solidong basihan kung dadalhin ba ni Honda ang bagong Honda Airblade 125 dito sa Pilipinas. Sana nga ay dumating ang araw na dalhin nila ito dito sa ating bansa. Since ang Vietnam ay part ng Asian country at kapitbahay lang ng Pilipinas ay maaari itong dalhin pagdating ng takdang panahon. So dito na natin tatapusin ang video natin mga ka-Wizard Moto. Sana nagustuhan ninyo ang video at kung nagustuhan nyo ay pakipindot ang like button bilang suporta na rin sa ating channel at sa mga hindi pa nakasubscribe ay inaanyayahan ko kayo kapatid na mag-subscribe sa aking channel para lagi tayong updated sa mga videos na i-upload ko pa. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ride safe and God bless.